Sana po Ma'am Joey yung nakikinig sa'yo lahat, sana makapag-isip po ng ano na, huwag na tayo magkaisa tayo ngayon lang na middle na ano sa eleksyon. Magkaisa po Correct. tayong lahat please. Oo. Magdasal tayo lahat. Tsaka magkaisa na kailangan mapanalo natin yung ano lineup ni Duterte po. Yun lang po Ma'am Joey, ingat at God bless you all po. Ang heavy critics ni Philip Salvador ay mga DDS. Generally, wala namang problema yung mga DDS sa mga, alam mo yun, sa mga naka-line up na align kay Duterte. Mukhang isa lang naman. And I understand the logic kung bakit. And then, kasi kung wala naman talaga tayong choice, kasi hindi pa naman ata kompleto yung lineup nila. Kapag dumating yung pagkakataon na, okay, this is really the lineup, then, at kung wala na tayong choice, ipena lang at saka yung whoever that is. In case now we really decided na, okay, we're gonna go straight, we will make you accountable. Hindi ka namin titigilan na, dahil Duterte ka, dahil we will be so, soft for you. Aba, kailangan maghanda ka, mag-aral ka, dahil pagdating na, if the rubber meets the road, aba, we will make you accountable. We will not be kind to you. Kasi si Inday, hindi naman PDP si Inday eh. Hindi naman PDP si Inday. And ako, I really want Inday to raise hands of the senatoriables or kung sino man yung mga kongresista, itataas niya ang kamay, ganyan. Kailangan niya yan kasi kailangan niya ng kakampi for the 20th Congress. Ayun, so ako, I really want Inday to raise hands of any candidates na aligned sa kanya para magkaalaman tayo. So, yung Dutertista vote, it's not PDP vote. Dutertista vote is kung sino yung itataas ng kamay ni PRD at saka ni Inday. Ayun. So, I want to give the power to her. Na kapag kung sino tinaas ang kamay niya at hopefully kapag may nakikinig dito sana ng mga na team ni Inday, this is something that Inday should do. 'Di ba? Na mag-endorse siya ng mga, hindi po pwede mananahimik lang siya, mag-endorse ka. Kailangan natin ng kakampi, kailangan natin magpadami. 'Di ba? And please do it for the country na mag-endorse. Hello, Chair Cedro. Hi, Ma'am Joey. Hi, ayan. Narinig niyo po ako? Yes, very clear. Okay po. Ano lang, Ma'am Joey, share ka na. Oo. Simple lang yung ipaparating ko po sa inyo na sana po matuloy mo yung Duterte na na line up para po mabigay namin sa mga kaibigan namin sa Mindanao. Taga Butuan City po ako, Ma'am Joey. Tapos, suportado ko namin ang lineup ni PRD kasi para po makatulong kasi hindi na talaga tayo nakakabangon dito sa Ma'am Joey, sa natin, sitwasyon. Sana yung mga nakikinig kay Ma'am Joey, sana wag na tayong mag-away-away or wag na tayong pang iisipin natin. Dapat isipin natin yung lineup talaga ni PRD na na makapasok. Ito yung revolt. Yung 2025, yan ang revolution natin. Yan yung yan talaga yung meron tayong participation. Kasi mahirap sa totoo lang. Sabi ko nga, wala akong problema dun sa rally-rally. Let's go, 'di ba? Ako as much as I can, kung makaka-attend ako, a-attend ako, wala namang problema. And in fact, I have attended several rally nung nagsa-start pa lang yung Maisog. Pinuntahan ko talaga yan sa Cebu, sa Davao, sa Tagum, sa Dumaguete, sa Hong Kong. Pinuntahan ko talaga yan using my own resources. Ganon. So, wala akong problema sa mga rally-rally. Wala akong problema sa mga sa Liwasang Bonifacio, nagpunta rin ako dyan. Wala akong problema doon. Pero at the same time, hindi tayo dapat magpakulong doon sa ganong klase lang na movement. Kaya nga dapat continuously nag-iisip tayo ng paraan kung paano natin mapapakita yung lakas natin. And, sa totoo lang, ang mga Marcos, kabisado niya ng yung mga rally-rally. Diyan sila nagpatanggal. So, sa totoo lang, pagdating sa rally-rally, dehado tayo dyan. Kasi, yan sila Bongbong, kabisado niya ng mga rally-rally. Alam nila kung paano pahinain niya. Look at what they did to Bulacan Maisog. Alam nila crucial yun So, they did everything that they can para hindi matuloy yun. 'Di ba? And sa aminin man natin o hindi, talagang naging dagok yun sa Maisog movement. 'Di ba? Now, we expect that they're going to do this all the time. Ngayon, hindi naman po pwedeng tatahimik lang tayo. At sa ngayon, ito ang meron tayo at ito ang kapangyarihan natin to get back at them. Dutertista vote. 'Di ba?
Ayun. So, Chay Cedro, talagang magsama-sama tayo and sana ang Mindanao, ano, I think kayo dyan talagang mas solid kayo dyan pagdating sa Dutertista vote eh. 'Di ba? Okay po, solid po talaga kami. Kaya nga gusto ko po iparating sa mga kababayan natin na ano, na wag na po tayong mag-away-away or basta mag-focus na lang po tayo talaga sa lineup ni ano po ni President Duterte para Correct. magkaisa po tayo sa lahat sa laban na 'to. Wag na po Mm. tayong kahit ano nang iniisip natin, wag na po basta iboto po natin yung talagang lineup ni PRD para Oo. maano tayo, may boses tayo sa kasi nakakasuka na talaga 'tong Ma'am Joey, hindi ko na talaga kaya nakakaiyak na talaga. Nasa US po ako, makakabuto po ako dito. Pero po ako, concern ako kasi may ako sa Pilipinas may pamilya ako sa Pilipinas. Lahat ng mga kaibigan ko do'n at mga talagang ini-explain ko po sa kanila na talagang dapat iboto natin yung lineup. Wag na tayong magkamali. Wag na tayong magsisihan po. Wag na talaga. Basta Oh. PRD straight lang po Kailangan tayo. natin isipin kung ano yung para sa bayan. Yes 'Di ba? po. Kung ano yung para sa bayan, dapat ibigay natin para sa bayan. Ngayon, alam nyo, ang mga tao, hindi mo mapipigilang mag-away-away ang mga yan. Pero dapat mature tayo enough to think kung ano ang para sa bayan. Kung ano ang para sa bayan yun. Yung mga personal na away ninyo, itago nyo na lang muna yan. Di ba? Kung hindi yan makakatulong para sa laban, para sa bayan, huwag nyo na i-prioritize yan. Di ba? Ganun lang kasimple. So dapat isipin natin kung ano yung mas makakabuti sa bayan. Mas importante yun kaysa yung mga personal na away. Di ba? Ayan. Po. Basta po, sana po Ma'am Joey, yung nakikinig sa'yo lahat, sana makapag-isip po ng na huwag na tayo, magkaisa tayo ngayon lang na middle na sa eleksyon. Magkaisa po tayong lahat, please. Oo. Magdasal tayo lahat. Tsaka magkaisa na kailangan mapanalo natin yung lineup ni Duterte po. Yun lang po Ma'am Joey, ingat at God bless you all po. Thank you, Thank you po. Chair Cedro. Maraming salamat. Ingat po kayo dyan. Ayan. Okay, thank you. Hello. Hello, Tita Banig. Hello, can you hear me? Yes, Tita Banig, very clear. Mukhang naka-lunch ka. Hindi ako Sunday ngayon dito eh. Sunday, walang trabaho. Ayan. At darating ko lang from a long walk. So, anyway, welcome back. Matagal na rin hindi ako naka-join. But I'm always listening. Kung hindi man live, minsan nasa work ko. Definitely. So, anyway, shoutout pala sa team replay natin, no? Yung mga, I'm pretty sure mamaya, pagkatapos ng live, ayan, magdadatingan ng mga team replay shoutouts. Mga team replay. But very convenient lang actually yung yung time, yung oras kasi araw dito, so hindi ako napupuyat. So anyway, ano pa yung sasabihin ko? Minsan parang sometimes I get affected, parang minsan nade-depress na rin ako sa mga nangyayari. But what am I going to say? Itong sa election, ay tama naman din yung sinabi mo. I don't think we can really expect anything drastic change. But a little change that we can make is a good, magandang it's a good start and a good step. Medyo nga lang yung sinasabi na straight to Dutertista. Nung una, sabi ko, I'm not exactly sure kasi si Philip Salvador, I'm not exactly sure, but I get your point. I get your kung bakit yun ang gusto mong kumbaga i-promote. And as a matter of fact, di pa rin naman tayo sure, sure na ba tayo na actually ang heavy critics ni Philip Salvador ay mga DDS. Kaya nga, di ba? As a matter of fact. Actually, sino ba yun? Si Maisog USA? Yung irita kay Philip Salvador. Kaya, Philip Salvador? Diba? Ito naman talaga yun. I mean, if I have a choice, diba, kung meron tas wala talaga tayong choice ngayong election na to eh. We are limited by those people who are going to file their candidacy. The candidacy, yeah. At hindi pa rin naman tayo sure kung i-endorse to ito ng mga Duterte. So parang, so right now, is parang speculations lang. Wala naman tayong, kumbaga, generally, wala namang problema yung mga DDS, sa mga, alam mo yun, sa mga naka-line up na align kay Duterte. Mukhang isa lang naman. And I understand the logic kung bakit. And then, kasi kung wala naman talaga tayong choice, kasi hindi pa naman ata kompleto yung lineup nila eh. Kompleto na ba yung lineup? Hindi pa ata eh. Hindi pa rin naman nagpa-file. And we still don't know. So, I mean, kapag dumating yung pagkakataon na, okay, this is really the lineup, then, at wala nang, kung wala na tayong choice, i-pen na lang, at saka yung whoever that is. Then, ngayon kasi may moment pa to lobby eh. Diba? May moment meron pa tayong few days to really, na parang, sana naman, pumili naman kayo ng maganda-ganda.
Kumbaga ngayon, ipinapaalam na natin sa kanila. Oo. Oo, pinapaalam na natin sa kanila na, pumili naman kayo ng maayos-ayos. I mean, we will support you. Pero, ikaw, Ipe, kung sakali, in case na we really decided na, okay, we're gonna go straight, we will make you accountable. Hindi ka namin titigilan na, oh, dahil Duterte ka, dahil we will be so, soft for you. Aba, kailangan maghanda ka, mag-aral ka, dahil pagdating na, if the rubber meets the road, aba, we will make you accountable. We will not be kind to you. Kasi ang natin dito, ang concern natin dito, what is good for the country. So, yeah, yun yung ano ko na, okay, I kind of understand the logic. But then again, we still don't know. Hindi pa rin naman natin talaga alam. So, maybe it's a little bit too early. But I get your point. So, so ang last one na lang, so I can give way to others, is that itong hanas ni Amy Marcos, naiirit talaga ako. Talagang nanggigitil ako dito kay Amy Marcos. I'm sorry. Doon po sa kay Amy Marcos. Okay, go. I cannot, for the life of me, understand na parang tipo, ganito na lang. Iko-compose ko pa na yung sarili ko kasi baka magkahalo-halo na naman. Alam mo, Amy, napaka-plastic mo. Amy? Napaka-plastic mo, napaka-manggagamit mo. Yung pamilya ninyo na ninakawan niyo ng pamilya niyo, and now you cannot even stand for what is right kasi kapatid mo. I don't understand it. Alam mo na ang ginagawa ng kapatid mo kung anong kaanong gulo, kung anong kabapuyan na ginagawa ng kapatid mo, and you can't call him out kasi kapatid mo, kasi sinasabi mo mabait siya. Kasi sinasabi mo na, ano naman yan? Sumusunod naman yan. There is something wrong with that mentality. At yung magsasabi sa akin na, kasi hindi mo naman naiintindihan kasi hindi naman ikaw yung kapatid. Kasi I'm sure pag kapatid mo naman, yung ganun din ang gagawin mo. No! Absolutely not! You know what? You know how I know it? Because I'm a mother. I'm a mother. At ang anak ko, kung sinabi ko sa kanya noon pa, kung ikaw ay gagawa ka ng kalokohan, ako ang una na tatawagin ko yung police, ako mismo magsusumbong sa'yo. You know why? Dahil hindi lang sa magiging problema ko, magiging problema ka pa ng society. You will be a menace to the society. Kapag pinabayaan kita ng ganyan at hindi kita sinuheto, I will make you accountable for sa mga bagay na ginagawa mong mali. Hindi ko ba mahal ang anak ko? Hindi ko ba mahal ang anak ko? Of course I do. Of course, it's gonna be difficult decision. Is it gonna hurt me? Of course. Mahihirapan ako, masasaktan ako. But then, hindi ko mahal ang anak ko. Pag pinabayaan ko to, i-cover ko lahat ng pagkakamali niya, na hindi ko itatama yung mali niya, you know what's gonna happen? He's gonna be like, Bongbong Marcos right now. Tingnan mo siya. Mukhang tanga. Mukhang walang alam. You know why? Because he was not given the opportunity to be accountable for his own action. Palaging merong sa kanya. Palaging merong nagsisave sa kanya. And that's what is up to this moment, si Amy Marcos, yun ang ginagawa niya. You know what, Amy, hindi mo na mahal ang kapatid mo. Alam mo kung sino mahal mo? Ang mahal mo, yung pamilya ninyo. Ang mahal mo, yung tawag dito yung quote-unquote legacy at ang pangalan yung Marcos. You don't love your brother. Kasi sinabi naman niya yun di ba, na parang kaya sila nasa politika pa ulit in order to save to redeem the Marcos, legacy. Yun, something about legacy. Ganun. Ano na klase naman legacy itong kabobohan na to? Ano makaputaan ng legacy dito? Kung legacy yung pinaglalaban ni Sen Amy, sana kasama tumayo siya. Sana yung maging justification niya sa pag-call out sa kapatid niya. Kasi hindi naman, di ba? Oo, tama. Yung mga politika ng tatay niya. Ng tatay niya. Oo, ito kaputaan talaga nangyayari sa kapatid niya. Hindi niya ma-call out. Isipin niya, natutuwa ba yung tatay niya kung sakali? He's probably rolling on his grave. Diba? Yun lang yung sa akin. Hindi mo mahal ang kapatid mo. As a matter of fact, dapat ang politika walang kamag-anak. You're going to make a difficult decision. And just the same way na I'm going to make a difficult decision. Dahil yung anak ko, mahal ko, hindi mo mahal ang anak mo, ang kapatid mo, yun lang. Kaya tigilan mo na kami sa, kailangan, yung mga kailangan nasa gitna ako, kasi baka magkasundo pa to, yung dalawang side, baka magkasundo. Hindi na po sila magkakasundo, tanga ka ba? Bobo ka ba, Amy? Wala ka ba sa realidad na nangyayari? Kami nagagalit na ikaw, andyan ka pa rin. Ako, no, Marcos, katalahan niya kabubuhan na yan. Anyway,
Tumaas ang high blood ko, I'm sorry. Nabad trip. Kapag, Hindi mo talaga mapipigil yung ano. Kasi, ang pakiramdam talaga kasi ng tao ngayon, na-betray ng kabudulan ng kapatid niya. totally. And we never see it. And as a matter of fact, siya yung nakakaalam na addict yung And she could have been an instrument para hindi matuloy yung budulan. Hindi matuloy. Pero Ganun. she covered it up. Habang lumalabas yung mga information kung gaano ka-extend ng cover up niya. Lalo talagang galit na galit ako. Parang, Diyos ko. Mhm. Anyway, yun lang po. Iinom ako ng malamig na tubig because I'm weak. Yun lang. Maraming salamat, Joy, again, for the opportunity. And, Thank you, Tito. Ipagpatuloy mo lang and I'm always following your channel. Thank you, Tita Banig. Akyat lang anytime. Ayan. Sige, Magpapadalas na ulit ako mag-live. Ayan. So, babalik tayo sa normal na oras natin. Sa regular programming. Sa regular programming. Ayan. Sige, salamat. Okay, thanks, bye. Thank you, Tita Banig. Ayan. Hello, Buhay Makabayan. Hi, Joey. Hello. Good Teka lang, Buhay Makabayan na. Sasagutin ko lang si Lane Russell. Sabi niya, Ma'am Joey, question lang po, pag po ba i-endorse po ng isang politiko na nasa influential position ang isang candidate, example din po ba yon ng nepotism? Ano po ang limit ng nepotism? Ang nepotism kasi defined na yung taong nasa power, ina-endorse niya yung kanyang relatives, friends, or associate sa certain position. Okay? However, sa Pilipinas, wala naman kasing law against nepotism. Pero merong mga bawal na mga specific prohibition sa pag-a-appoint ng mga kamag-anak. Ganon. Tapos yung kunwari, kasi kunwari yung presidente, pwede siyang mag-endorse. Kasi parang yung presidente, may political rights pa rin naman yun eh. At pwede siyang mag-endorse ng mga kandidato kasi part yun ng political right nung presidente bilang botante. Ganon. Isusuhapin na presidente siya. So, wala naman yung prohibition. Pero, kapag kunwari, nag-appoint siya ng kamag-anak, nag-appoint siya, yung mga ganon, sa position, yun yung bawal. Yun yung hindi po pwede sa atin. Kasi may limitation yun sa Constitution, may limitation yun sa mga batas natin. Yun yung hindi po pwede. Ayun. So, hindi ko alam kung saan papunta yung question mo, Lalin, pero kung ang question mo is yun nga, na parang pwede ba silang mag-endorse ng kandidato? Pwede kasi silang mag-endorse ng kandidato. Hindi naman talaga bawal yun. Kasi part ng political rights yun, nung public official. Ayun. Especially kapag pero yun pwede lang yata yun sa mga elected. Kapag kayong government, pagka government employee ka, yung permanent, yung may item ka na hawak, hindi ka pwede mag-endorse ng politiko. May conflict of interest. Hindi po pwede. Yun ang bawal. Okay, ayan. Hello, Buhay Makabayan. Ayan, go ka na. Hi, Joey. How are you? Kamusta? Okay naman po. Masyadong mahirap sundan si Ma'am Banig kasi pumunta siya kay Ami tungkol naman about dito sa botohan natin sa mga candidates natin. Ito yata yung topic natin ngayon. So, palagay ko sa nakikita ko, dahil nga hindi pa buo yung slate, and the same time hindi naman pwedeng sabihin na kung sino lang yung tataas ni tatay, syempre yun yung mga susuportahan natin. But hindi natin maaalis yung administration, yung mga hawak nila, dahil full 100% pinag-anuhan nila to, pinaghandaan. Dahil nga, like you say, dito mag-uumpisa sa 2025. Pagka natalisod tayo, nadapa tayo, hindi tayo naging buo, lahat tayong mga DDS, and the same time, yung mga taong gising na, medyo mahihirapan na tayo sa 2028. Kasi guys, kailangan, tama yung ginagawa ngayon ng mga vloggers na lagi nilang sinasabi na ipalaganap nyo, ipaalam nyo, ang ganda kasi ng mga ibang vloggers nila, yung mga yung mga binablog na nila ngayon, inaano nila kung ano yung reason natin, bakit tayo naghahanap ng paraan para yung mga ibang walang alam, bakit natin ito ginagawa, napapaliwanag natin ng maayos. Itong rason na to, at guys, dapat ilagay natin sa isip mga vloggers kasi sila talaga, katulad ni Joey, sila Kuya Ibi, sila ahead na sila kung ano yung mangyayari. Nakaplan na yan at nalalaman na nila pag ginawa natin to, ano yung gravity or damage or yung percentage na mangyayari sa 2028, paano tayo babagsak o paano natin naayusin pa pag nagkamali tayo sa 2025. So nakikita ko lang, Joey,
sobrang hirap kasi like nga na sinasabi mo, yung mga lumalabas ngayon na magsa-senator, na galing nga na, maliban kay Marcoleta, medyo tagilid. Hindi naman tagilid. Kasi, Wala masyadong option. oo, lumabas lang sila recently. Parang ang labas kasi, okay, sino na lang ilagay mo. Tapos ito, sila Tatay, sila Baste, kulang talaga. Kailangan nila tayo. Kung hindi natin to pagsisikapan, mga kababayan natin, ang 2028 na inaasahan natin, masyadong maliit ang percentage para maging maayos tayo. Lulubog tayo dun sa kinakatakutan ng lahat. Lalo na yung may mga alam na ahead of time, ahead of us, yung mga vloggers, yung mga political analyzer, yun lahat ng yan, lahat sila alam na nila yung mangyayari. Sana magkaroon tayo ng pagkakaisa on this time. Kasi natupad yung yung Joey, natupad yung plan nila na pagsira-sirain yung mga vloggers, tinira nila dun inumpisahan nila dun, watak-watak ngayon pero sana, yung mga nakikinig tulad ko, wag natin hayaan Pero na. ako somehow buhay makabayan, somehow ako, sa akin okay na rin yun na nahubaran ng mga dapat mahubaran eh. Actually, yun na mahubaran ng dapat mahubaran. nakita yung kulay. Nakita yung mga tunay na kulay, 'di ba, ng mga tao. Importante 'yan eh. If you remember, before nagkagulo to, before yung I think November 2023 ba yun? Kailan ba yung nag-post si PRRD? Yung ang tagal-tagal niyang tahimik. Tapos nag-post siya sa FB niya, yung Rodi Duterte na may verified. Check mo. He posted something about prinsipyo. 'Di ba? Doon talaga magkakasukatan. And sa totoo lang, I'm pretty sure marami pa talaga na marami pa talaga na hindi na susukat or hindi na challenge yung prinsipyo nila. And so with corresponding challenges, with corresponding offers, tingin ko talaga matitest talaga yung prinsipyo ng mga tao. Kasi yung ganitong stand natin na to, libre to wala man nagbabayad sa atin sa ganito 'di ba? But if people are going to be offered something and they cannot refuse, their principles are being challenged, talagang mangyayari magkakawatak-watak. Sa isang banda, okay na rin yun para nagkakaalaman tayo dito kung sino talaga yung kasama natin dito sa laban na to. 'Di ba? Sa isang banda, okay na rin yun. Pero, ang gusto ko lang i-point out buhay makabayan, sa totoo lang, I do not want your expectations to be like para bagang wag na tayong magkamali sa 2025. No, magkakamali tayo. Pag nag-Dutertista vote tayo, meron diyang magkakalat na binoto natin. Okay? This is just the reality, okay? This is just the reality. Meron diyang magkakalat na binoto natin. Kaya nga dapat alam natin yung expectations natin na pag nag-Dutertista vote tayo, hindi ibig sabihin nun nakukyatan kami sa inyo. Kaya namin kayo binoto. Hindi ibig sabihin nun 100% believe kami sa inyo or 100%. No, pag binoto namin kayo, it is incumbent upon you na patunayan na hindi kami nagkamali sa inyo. It's the other way around. It's the other way around. Iboboto namin kayo kasi suportado kayo ni PRRD. In a way, you are banking on that. You are beholden to the to the Duterte standard of politics. Okay? If you're going to mess up, hindi kami mangingimi na tirahin kayo. Nabirahin kayo. 'Di ba? Okay. So we are not, sa totoo lang, I just want to clarify that, set your expectations properly. Na pagka bumoto kayo, it's not about ayoko na magkamali. No, magkakamali tayo dyan. Yung iboboto natin na Dutertista vote, some people there are going to mess up in the Senate. I'm very sure of that. Pero yung yung percentage ngayon, well, hindi pa naman tapos, we have days. Yung percentage ngayon, kung titignan natin, more on, kung ano yung nandun sa pula, well, let's say not pula, the administration slate, kung ano yung meron sa kanila, tapos sasalain mo dito sa, dito nga sa candidate natin, sa mga DDS candidates natin, medyo, well, I cannot say alangan, pero we hope na meron pang before end of the filing, may something come up. Kasi yun nga, like you're saying na hindi tayo pwede mag-expect on regarding on dun sa natin 100%, pero sana yung luminaw ng yung tubig, luminaw ng kahit papaano. Kasi kung hindi pa rin, yun yung natin, ito na yung talagang kailangan, even us
kahit naman hanggang ngayon kailangan natin magtulong-tulong. Kailangan natin magkaisa para rin naman kasi ang nangyayari, alam mo, nakakain sila ng ng panandalian. Nakakain tayo, yung iba sa atin, panandaliang kasiyahan, natatanggap, alam mo yun. Parang yun sapat na sa kanila. Ang ano siguro, no, parang for this election, tama yung mga yung mga nagsasabi din ng Hail Hydra tsaka dito ni Luis Gonzales, yung Dutertista vote is really a show of power. We are claiming as voters, as part of the population, of the voting population, we are claiming the power back. Kapag we have to assert dito sa mga crocodile sa Senado at saka sa Kongreso at sa executive office that we give them power. If we give them power, we can take it anytime. So yun yung pinakamalaking statement ng 2025. Do not parang ako for me ang suggestion ko, it's not about the candidates. It's about us being formidable as a political actor, the voters. Yeah, true. Yun. So it is for us. This is not for the candidate. This is not for PDP laban. This is not for This is really for us. The voters being a formidable political actor. True. Yun ang i-claim natin sa 2025. So sana magkaroon din tayo ng Joey, I'm looking forward of doing something. Siguro this past few days will reach out kung ano yung mga pwedeng manggawa para sa mga mamamayan to reach them. Hindi lang dito nga yan, katulad niya yung mga nanonood sa atin, nakasubaybay sa atin, yung mga malalayong lugar pa na alam mo yon, yung reachable, lalo na yung wifi kasi pag napaka-importante yung wifi, which is sa ibang mga lugar they cannot see us, they cannot hear us. So we hope mas marami pa tayong magawa para mapalaganap ito. And guys, tulong-tulong tayo like everyone's doing. Natin sa pamilya natin, and the same time gawin natin topic sa mga conversation o kahit sa mga kaibigan natin. So we are hoping yung pagkakaisa natin as a mamamayan para sa future ng Pilipinas. Yun lang sa akin, Joey. Thank you for accepting me as a visit here dito. And God bless sa lahat. Yes po. Thank you. Bye guys. Thank you. Thank you, buhay makabayan. Daan lang anytime. Basta open ang tindahan ay pwede pong umakyat. Ayan. Yes, thank you. Bye. Thank you. Ayan. Si Dutertista Solid. Hello. Hi, Miss Joey. Welcome home, Charot. Maraming salamat. Ay, Miss Joey, gusto ko lang kasi parang vote na natin yung pinag-uusapan, no? So, gusto ko sana i-share yung parang one family, like silent majority siya. So, for 2 years na nakaupo si PPM, quiet kami kasi parang syempre binuto namin si PP Sara, binitida namin si Bongbong. So, parang naging silent kami mula nung parang nagkakaroon na ng issue si PP Sara kasi parang disappointing sa amin yun. Kasi pareho namin binoto So, parang in-ignore namin yung mga balita kasi parang na-hurt kami. So, pero naririnig ko, pero wala akong idea kung anong nangyayari kasi parang binlock out ko siya. As soon as narinig ko na may ganung issue, binlock out ko lahat. Binlock out namin. Dutertista Solid, meron kang meron kang background noise. Wala, ano kaya yun? Yan po. Teka. Mukhang galing kay Sara Duterte. Ayun, galing pala sa kanya. Ayan, sige, go na. Ayan po. Thank you. Ayan. Tapos, hindi pala sa'yo galing. Kasi po, Ma'am Joey, yung grandfather namin is appointed officer po siya ni Marcos Sr. So, expectedly, yung 8 na anak niya or 9 na anak niya, patay na kasi isa. Yun sila, parang solid Marcos po talaga. So, at that time, nung nag-start po ako maging active dahil po kay Maharlika, na-curious ako bigla kung anong nangyayari sa Pilipinas. So, nag-start ako manood. Sa abroad din po kayo? Opo. Pero tapos ngayon, Marcos talaga kami kasi loyalista po yung grandparents namin hanggang yung mga uncles namin, pati yung mga cousin. Ngayon, parang tapos nanonood lang ako kung anong nangyayari. Siyempre, binoto namin si BP Sara, nag-research ako kung ano yung nangyayari. Tapos yun, marami akong natututunan, which is yun yung dapat attitude ng Pilipino na hindi basta-basta maniwala. So, ang ginawa ko, parang mga April kasi yun, mga June, nag-open up ako sa family ko sa GC. Bakit ganun itong nangyayari? Sabi niya, ay nako. Tapos parang nag-react yung mga kapatid ko doon, pero hindi kami shared ng thought that day lang. Sabi niya, parang nabudol tayo, ganyan. Tapos ngayon, ang ginagawa ko, kasi lahat ng auntie ko, alam ko, maka-BBM talaga sila. So, tinatry ko talaga everyday na mag-share ng stories
sa FB ko, hindi ko siya pino-post, ini-story ko lang kasi yung mga auntie ko, gustong-gusto nila manood sa stories ko. So, nilalagay ko talaga siya every single day. Lahat ng issue, ganyan-ganyan. Hanggang sa lahat, parang 6 po yata sa uncle tsaka sa auntie ko, parang nagre-react na sila. Na parang nabudol kami, tas yung mga flood control. So, yun Mhm. pala yung way to wake up your family. Hindi mo kailangan awayin, but you have to keep on Yes, sharing kung ano yung oo. nakikita nyo. Correct, Duterte sa solid. Sa totoo lang, kailangan mo talaga pagka mga friends, pagka yung totoong interaction with your friends and family, kailangan mo talagang maging patient. Online, o sige magbardago lang kayo diyan kasi online naman yan, 'di ba? Pero pagdating sa mga friends and families, kailangan mo talaga maging gentle. Kasi ano, Miss Joey, may isa akong auntie na talagang siguro kaya siya hanggang ngayon maka-Marcos siya kasi yung husband niya na retired army appointed din siya ni Marcos at that time. So wala talaga silang pinag-aralan. Parang kasi tumanaw lang siguro ng utang na loob, talagang nanindigan pati yung auntie ko. Pero hindi ko siya pinipilit as long as nakita ko na yung mga uncle ko nahila ko talaga pa Duterte. Bahala ka mag-isa. Okay na ako doon. At least yung mga auntie at uncles ko na iba, nahila ko sila na dito tayo. Tas yung mga kapatid ko, talagang nag-uusap kami sa GC. Parang siguro parang the same kasi ng goal. Nakikita kasi namin yung ginawa ni PRRD na hindi mo basta-basta paniwalaan yung mga paninira kasi doon ako pumakapit sa mga nagawa ni PRRD, hindi sa mga paninira kasi yung mga paninira na yan normal na yan sa politika Ito si BBM, papaniwalaan mo ba yung walang nagawa? Ay, isipin mo naging senator 'to, naging DA 'to, anong nagawa nito na parang napakinabangan talaga ng Pilipino? Wala naman. Si PRRD ang daming nagawa, nakinabang kami do'n. So, yun po, ang ini-encourage ko po lahat na mag-share po kayo, hindi niyo kailangan awayin, wag po kayo makipagbardagulan sa mga kakilala niyo, mga kamag-anak niyo. Share niyo lang ng share kasi Miss Joey, may mga tao ako na parang inaabangan ko kung magre-react 'to. Alam mo nung nag-post sa katagalan ko ng kaka-post dun sa story ko, naga-heart na sila doon sa mga picture ni BP Sara. Kaya tuwang-tuwa talaga ako kasi sobrang tagal. Ang tagal kong nag-share, wala talagang nagre-react kasi 'di ba silent majority nga pa din sila. So nung nag-post ako kay BP Sara ng picture nung mga last week, ang dami na nilang nag-ha-heart. Sabi ko, na-overwhelmed talaga ako dun. Sabi ko, ito na yun. So yun lang po. Maraming salamat. Tsaka Miss Joey, nagpapasalamat ako sa inyo, yung mga vlogger na kagaya nyo kasi keep on making content lang talaga. Kasi kami din, nag-share kami. Huwag tayong magsawa, guys. Para i-spread yung kahit yung mga nakakatawa na, ni Romualdez, nakakatawa Correct, yun. oo, nakakaano yan, may impact yan. Tapos gawan nyo ng content sa TikTok. Opo, yun lang. Maraming salamat po. Thank you. Yan, totoo yan. Share lang ng share, sabi ni Happy pa. Thank Teka, you, may Miss sinabi dito Joey. si Jericho Andrew, no? Thank you, Dutertista Solid. Maraming salamat. Sabi ni Jericho Andrew, what do you think of Busita? Di kaya parang ginamit siyang parang diwata last time, nakalusot siya bilang second nominee. Now, pinatakbo siyang senador. One way of kicking him out. Actually, sa totoo lang, kaya mag-ingat kayo sa party list. Mag-ingat kayo sa party list. If there is a list that we have to create, I think it's really more of the party list. Ayan. Mag-ingat kayo sa party list. Kailangan niyang bantayan kasi nagiging backdoor entrance yan Sa totoo lang. Yung kay Diwata, apparently, yung first nominee, hindi naman pala vendor, may owner pala ng mining company. Diyos ko po. Tapos pinatakbo nila si Diwata. So pinatakbo si Diwata in order for the party list to be popular. Tapos pang Ganon. pork pa. Ayun. Hello, Rainiel. Hello po, Joey. First time makasama sa Oo ganito. nga. Ayan. Narinig ko rin ang boses mo. Ayun. Walang camera Ano ba? Wag po mag-alala. Chine-check ko, madami akong chine-check. May laban, matinding laban ngayon. Ang daming bad trip kay BBM Alvin. As in, sobra. Yung mga hindi mo in-expect na... As in, super. Sobra. May laban to. Ano lang ba? Explain mo yung sinasabi mo sa chat na wag amu yung logic. Ayan. Yun. Hindi, yun yung ginagawa mo kanina. Hindi porket na-elect mo siya, hindi na siya accountable. Siyempre, we need to call it out. Kakaiba nga lang dito sa amin. Galit na galit kay Sarah, pero siya yung nagsasubmit ng file sa COA. Pero yung kabila, hindi nagsasubmit. Pero ang bash na kay Sarah. Alam mo. Ayun. Siguro point out ko lang, hindi alam kong madami kasi dun sa population natin. Hindi na appreciate masyado sila Senator Robin. Sila Attorney Jimmy Pondok, ayun naglabasa na. Kailangan kasi talaga block voting if the whole coalition talaga is going to decide ng talagang strictly Duterte agenda. Kailangan talaga homegrown senators or mga home-based senators, hindi yung mga
parang limited alliances lang eh. And then, tagal na niyang issue yun sa politika sa Pilipinas. Bakit kamo? Kasi, syempre, walang pera. So, in short, makiki-alyansa ka din sa kabila, ang ending, walang natatapos. Pati na, tsaka tignan nyo guys, binantayan nyo ba yung listahan ni BBM? Napakakonti lang ng sarili din nilang home-based senators doon sa dami ng listahan na yon. Lahat halos ride. Walang hindi umabot sa 5, di ba? Wala siyang Mm. homegrown senator niya. Ganun din siya. If you guys think na tagilid siya, mas may tagilid tayo, mas tagilid sila doon. Tsaka, paano ba? Ganun eh. Nanalo na kasi ng 2016 ng Duterte. Mas matindi pa yung Bardagulan last time. Tapos ngayon, napansin niyo ba yung activity ng troll centers nila? Andun lang sila sa limited pages lang sila. I mean, compared before na talagang parang Team 8 Diretso, mas matindi pa nga magpa-survey yan, mas matindi pa, di ba? Same timpla, mas Pero kasi ang mahina nga lang nakakatakot yung rin, strategy. baka kaya chill sila kasi you remember it's the admin now is different, it's not Duterte anymore, so baka kaya chill sila kasi baka they figured out already how to control the election di ba? Possibility naman talaga yan. Nakakatakot din yan, di ba? Kaso, ayun nga, may sarili din kasing backlash si BBM. Kasi ang dami niyang pinangako na itutuloy na Duterte policy. So, napansin ko parang andun yung batip ng karamihan ng tao. Hindi, ayun. Pero wag po pang hinayaan lahat ng loob. Ayokong kainin yung buong live ni Joey nag-discuss eh. No? Pero ayun lang. Also something to point out, si Senator, alam kong hindi niyo masyado trip to, pero si Senator Robin po kasi dati, gumanap siya as Senator Bato. And eventually, pwede niyo search siya. Eventually, nanalo si Senator Bato as a senator. So, may mga ganong dynamics na, pati si Philip Salvador, kung binantayin niyo yung mga bongo presidential campaign, lagi siyang isa sa mga nasa likod lagi. Kahit ni PRD kahit around 2016 pa, andun lagi sila. Kung binabantayin niyo sa likod, andun sila. Tsaka gumanap din si Philip Salvador as PRD, dun sa Bongo Life Story yata, kaso ABS yun. Kumbaga ngayon na lumalitaw yung mga talagang supporters na talagang close with President Duterte. Yung mga dati background lang sila, tapos ngayon naka-front na sila. Kasi nga, ganun kakunti yung kayang pagkatiwalaan na kailangan i-push na kasi sa atin galing to. Ayun, but sinabi, buti pa, paano daw, sila Doc Lorraine, ayun din. Or yung kasi Raniel, di ba nag-block vote tayo, nag-Dutertista vote tayo. We do not expect drastic change here, ganyan. Pero kasi kapag pinakita natin na formidable voting force tayo, liligawan na tayo ng mga politiko. And they will have to prove themselves that they are aligned to what we believe in. So therefore, we dictate the tempo. Diba? And we're also going to encourage other politicians na kapag pakikinggan nyo ang boses namin, suportahan namin kayo. So they would be forced to carry out our advocacies. Diba? Oo, ayan. Ano yan? Political dynamics. Oo, medyo advanced lang pero political dynamics siya. Yan yung edge na pwede natin gawin. Ang dami lang talaga natin. Correct. At kailangan lang natin mag-decide as a big. Correct. At kailangan mo lang talagang lonokin yung mga sabi ko nga sa inyo, wag niyo ilagay sa isip niyo na ayoko nang magkamali ulit. Naku, magkakamali tayo. Ano ba kayo? Walang perfect. Magkakamali kayo dyan yung sa iboboto natin, magkakamali tayo dyan dahil wala namang perfect dyan di ba? But the vote is not for them. But the vote is not for the candidates to win. The vote is for us to be a formidable political actor in this democracy. Tsaka hindi niyo ba napansin, nag-aaway na si Trillanes, sila nagtatawala sila ng possible voters na hindi pa committed sa full Duterte mode. Ganun sila ka-desperate ngayon. You think, may pera lang sila, pero still, naramdaman ba natin, lahat ba tayo nagkakaroon ng ayuda? Di ba nagtuturoan pa nga, magkano yung sa'yo? Magkano yung sa'yo? Tapos ayan kada baha, Davao daw, ang laki ng paayuda, the rest, hindi. They're threatened talaga sila. Ganun lang yun. That's how you see it. Kaya nga may gurguran
meron bang nagsa-silence or censor kay Trillanes sa ingay ng Mm. bunganga niya? Wala naman, kasi hindi nga siya threat. Mm. Ayan. Ayun. Ayun, wag lang po panghinayaan ng loob, tsaka alam ko nakagigil ng ulo din minsan. Nakakagigil Mm. ng puso, nakakagalit. Tapos ayun, friend ko na pala si Doc Lorraine, so I suggest follow. Wala eh, social media na talaga eh. So, follow, keep in touch sa lahat ng kailangan i-keep in touch. Mm. Correct. Ayan. Okay, anything else, Rainiel? Wala, tuloy lang. Tuloy niyo lang yung ginagawa niyo. Hindi, kasi may halo kasing voters education din. Tsaka yun nga din, yun talaga yung greatest problem ng kahit sino diyaang naging presidente, na sakaling maging matino man ng konti, the rest ng policy hindi magawa ng tama because of the voting problems, kulang sa kandidato, kulang sa number sa Congress, kulang number sa Senate. It's been happening for the longest time. So, ayun. Well, actually, to be fair, nung panahon ni PRRD, hindi rin naman niya kontrolado ang I mean, hindi, malakas ang hindi yan yung parang whatever measure he wants, he can make it happen. Unlike now, ngayon talaga, control yung lower house sa ayuda eh. Walang magawa yung Senate sa House of Representatives eh, di ba? Oo. Tsaka kalokan ako. Sa amin tatakbo si Trillanes. Ano? Kalokan ako, 2nd district. Sa amin tatakbo si Trillanes. Tapos yung pero mukhang naman siya, malabo manalo si Trillanes. Mukha siyang Lucasans candidate dito. Oo. Actually, wala man lang gusto makipagkamayan sa kanya. Anyway, Trillanes is going to be an entertainment this 2025 election. Matagal na siyang entertainment eh. Ayun. Ayun, di ba? Inaway ng Trillanes si Lenny, tapos si Lenny tinawag ng fake news si Trillanes. Oo. Diba? Ganun na sila mas disorganized sila. Ayun, tapos sila Dilima, tinawag ng blessing si BBM. Yung mga ibang kadilawan, ano tao? Ayan, lumalabas na magkaka-district sa Caloocan, si MMB, si Kuya Arnel. Ay, alam niyo na kung asan ilalagay si Trillanes. Ayan. Okay. Siya, thank you, Rainiel. At pagsalatiin naman natin si Hale Hydra. Sige. Hydra. Ayan, thank you very much. Hello, Hale. Miss Joey, naririnig? Yes, pero medyo parang malayo ka sa microphone mo. Kasi nga lapit ka sa microphone. Ito better? Better, ayan. Ayun, nasa camera pala yung mic. Anyway, kasi nag-usap tayo last time, di ba? And then, sa TikTok, oo. And then, nakapag-touch base ako dun sa mga dati kong katrabaho. Kasi nga hindi ako mag-rarap ng campaign ngayon. May analyst kasi kami. Tapos na-mention niya na, as it turns out, hindi talaga ikikerry ng local ang PDP Laban or Duterte. Primarily because, hindi admin. Kasi syempre, didikit sila sa admin. However, ang take nila dito sa province is that si Gov nag-tiptoe. Kasi ayaw nyo din i-antagonize si Sara. So, doon pa lang makikita na ang nito, ang sinasabi nito ni Hale, Cebu ha? Ayan. Alo? Siyempre, nagsabi ka na si Gov nagtitiptoe. Ayan. So, ayaw niya completely antagonize yung mga Duterte. However, hindi din siya pwede mag-commit kasi nga, admin sila. Yun ang stand nila. Pero may sa kanya, di ba? Meron siyang, kung paano gagawin niya si Gwen dyan, Oo. Kaya nga, meron din siyang kutsilyo sa leg dahil meron siyang $900,000 na yun ang tanong din nila na, nasa admin ka, bakit hindi ka nila na protektahan? It doesn't really inspire loyalty towards the administration na ganun ang nangyayari sa kanya. So, kaya siguro, ganun din ang reaction ni Gov. Anyway, ang laki ng bigayan ngayon. Dati, nasa 6 digits lang kami per municipality pag magra-run ng campaign. Ngayon, Miss Joey, 2.5 million per municipality. Kung tatanggapin nung team para mag-run ng campaign. Okay talaga. Oo. Anyway, winner ngayon ng mga ang mga political stories. Kaya lang. Guys, ito yung mga reality ha. Kapag nag-eleksyon, syempre, hindi naman tatakbo yan kung wala yung mga team sa buong Pilipinas na mag-aasikaso para sa certain candidates, sa mga
yan yung ano eh, yan yung Laro. yan yung meat and bone ng mga election para tumakbo eh, ng kampanya para tumakbo. So yun. Diba? Anyway, sabi ng political analyst, however, medyo yun na-mention niya na kung paano lalaroin is that hindi sila with the locals is that ang focus is whatever's project are to be promised to the local sa municipality or sa cities. So ibig sabihin sa admin ang support nila. Sa admin, pero they will not touch into the politics of whatever's happening sa national. And sabi nila, ang tira is wag ka mag-mention ng anti-Duterte. Kasi according sa analyst, is that merong solid 20 to 25 M ang Duterte as of the 20 moment. to 25 Na voter. million. Oo. And I think So, that is something that we have to bank on and further strengthen. Yes. And that being said, kaya ako inask na kung pwedeng umakyat, kasi nakita ko ang dami nyo, 1,000 tapos may nagre-replay pa. Ang makikiusap ako na the Senate slate, I think 13 this time kasi Secretary 12 lang. Because Angara's term, it will expire pala in 2025. Tama, hindi kasi siya kasama ng 2019 eh. So 12 lang talaga. So yung 12, pag ang PDP laban or ang tinaas na kamay ni Duterte is 8 lang or 7 lang, yun lang yung iboboto nyo. Huwag yung punuin yung 12. Kasi a vote towards those people na hindi part ng 7 is a vote against those 7. Masisipa mo yung 7 mo na binoto kasi nag-add ka ng ikawalo, ikasyam. So yun ba yung math niya? Yun yung math niyan? Yes, that's the math of it. Kaya minsan, may mga binoto na sure na sana yung 5 eh. Kaya lang, kinumpleto nila yung 12. So, yung natatanggal, hindi siya pumapasok sa Magic 12 kasi na-add sa, kumbaga sabihin natin, si number 13. Supposed to be number 13 siya. During the vote, yung iba kumumpleto ng 12, nadagdagan siya. So, pumasok siya sa 12. Nasipa yung number, namin. Okay. So, dapat kung 7 lang yung tinaas ni PRD, 7 lang yung iboboto niya. Kasi a vote towards those person na hindi part ng 7 is a vote against them. Automatically. So, I don't know how, as much as according sa analyst, merong ganong strong number, hindi ko mapaparating sa ganong karaming tao. So, hopefully, guys. Ito sinasabi ni Hail Hydra, no? Ito sinasabi ni Hail Hydra. This reinforces yung Dutertista vote eh. Meron tayong base, meron tayong voters base. So, ibig sabihin, kung 25 yung sinasabi ng analyst nila na merong solid Duterte votes, ang goal natin dito is really to further strengthen that. Diba? Yes, to further strengthen that. Ayun. Yun, dapat makapaglagay tayo ng ganon na number. Na ganon na show of force. Imagine kung gaano ka colossal na effect yun sa administration if lahat ng, sabihin natin 7, yung tinas na kamay ni PRD. Lahat ng 27, solid 25. Yung susunod na si number 8 na hindi part ng PDP laban is only getting 16 million. It shows the force na tumiganito silang solid base. So, pakausap niyo sa family niyo na kung ilan lang yung tinaas ni PRD, yun lang. However, I have to be critical din kay PRD kasi minsan, back in 2016, kahit na may 12 siya, nangampanya pa siya ng mga kaibigan, kakilala niya, which is very difficult to ask from the people. Kasi syempre, susundin pa rin nila yung advice ng matanda, which I can tell them. Pero sana, kung sino lang yung, hopefully nga, kung sino lang yung part ng PDP laban, kung 3 lang, yun na yun. Yung may solid na number na 25. That's it. Sabi ni Pobreng Pinoy, Duterte boys base is approximately 10 to 15. Oy, not true. 16 million na nga siya, 2016 pa lang, Pobreng Pinoy. 16 million na nga siya, 2016 pa lang. Kung nakikinig sa mga tapos after 2016, ng pumasok pa yung approval at saka popularity ni PRRD. So yung 10 to 15, no, not true. It's not true. Kuwan na nga yun eh, pessimist na yung 20. Yung 25, di ba? Oo, pessimist 20 to 25. Lalo pa ngayon. 10 to 15, pagkatapos na 8 diretso mo yung na 8 diretso mo ng 2019 yung not true. It doesn't jive dun sa history ng Duterte votes. Ng 2016, 2019, at 19 and 22. Oo. Tayo guys, yung totoo.
Wala tayo sa ulap, hindi tayo high katulad ng iba dyan. Ayun. Yun lang, pakiusap ko lang, huwag na kayong mag-add ng iba. Kung sino lang tinas ng matanda, yun lang. Para solid yung effect, kumbaga, sa kanila would be emphasized, kumbaga. Na ganito yung boto na kaya namin dali. Sabi ni Rainiel, Joey, wala pa ako noong 2016, di pa ako voter. No? Eh di ikaw na ang baby boy. Ayan. Di ba pala bumoto to noong 2016 si Rainiel? Ayan. Okay. Anyway, anything else, Hale? Yun lang, Miss Joey, sana, o kung may pagkalat naman, hopefully sa mga nakikinig din, pakiusap niyo din sa family niyo na ganun lang, yung kung ilan lang. Huwag na bumoto ng iba sa labas. Okay. Ayan. Sige. Noted. Julie, noted yan. Ayun yung mga bagay na pag-uusapan natin ngayong election season. No? Pero as early as now, let us work. Let us start, spreading this agenda. This agenda should be the agenda of all the voters. Ayan. Okay? Ayun. Paano si Marcoleta or Vic, di sila PDP, sabi ni Cheche? Hindi naman yung Dutertista vote, hindi naman yung PDP vote eh. It's just that, yung PDP kasi, I'm very sure, i-endorse yan ni PRRD. So, walang problema yon. Walang problema yung kargado na yung PDP dyan. Kasi nga, syempre, yun yung partido ni PRRD. So, therefore, kumbaga, it carries with it the endorsement of PRRD. Pero, it's really more of, sino yung itataas ang kamay? Kasi si Inday, hindi naman PDP si Inday eh. Hindi naman PDP si Inday. And ako, I really want Inday to raise hands of the senatoriables or kung sino man yung mga kongresista, itataas niya ang kamay, ganyan. Kailangan niya yan kasi kailangan niya ng kakampi for the 20th Congress. Ayun, so ako, I really want Inday to raise hands of any candidates na aligned sa kanya para magkaalaman tayo. So, yung Dutertista vote, it's not PDP vote. Dutertista vote is kung sino yung itataas ng kamay ni PRRD at saka ni Inday. Ayun. Ganon. Hindi ako masyadong sa PDP, hindi ako masyadong actually sa PDP. It's just that yung PDP kasi malamang susuportahan niya ni PRRD, partido niya yan eh. So they enjoy that kind of default default support. Ganon. But ako mas ko yung si Inday iniwanan sa area ni ng bonggang-bongga eh. Nitong 19th Congress. So I want to give the power to her. Na kapag kung sino tinaas ang kamay niya at hopefully kapag may nakikinig dito sana ng mga na team ni Inday, this is something that Inday should do. 'Di ba? Na mag-endorse siya ng mga hindi po pwede mananahimik lang siya, mag-endorse ka. Kailangan natin ng kakampi, kailangan natin magpadami. 'Di ba? And please do it for the country na mag-endorse. Ayun. So yun. Kasi pag di siya nag-endorse, di mako-confine tayo kay PRRD kung sino tinaas ng PRRD ang kamay, ganun. And I think yung PDP naman, to be fair din naman sa PDP, parang mag-endorse din sila ng magsusupport din sila ng mga independent candidates eh. Ayun. Ayun lang. Okay?